Ilang minuto na ang nakalipas, pero natili pa rin akong nakatingin sa pangalan ni Sarina na nakaukit sa ibabaw ng punton niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Marami akong gustong sabihin, pero hindi ko alam kung paano ibuka ang bibig ko. Hinaplos ko ang pangalan niya na nakaukit sa semento. Sarina, I'm sorry. Napasimhot ako. Hindi ko ma-imagine ang sarili kong umiiyak ngayon. Pigil na pigil ko ang sarili kong umiyak. Sumasakit na ang lalamunan ko dahil sa pagpipigil. What I'm feeling right now was beyond explanation. Parang gusto ko na lang mawalan ako ng malay para wala na akong maramdaman. I'm guilty for breaking up with Shana pero ayoko nang siyang lukuhin pa. But I'm more guilty with what happened with Sarina. I was there. May magagawa ako para pigilin kayo pero hindi yun nangyari. I'm sorry. Kung sana nakipagtigasan ako sa inyo, sana hindi na inyo itinuloy ang pag-iimbestiga kay Karen. Sana hindi ka nawala. Sana nandito ka ngayon kasama namin. Natawa ako ng peke at pinahid ang luhang dumaloy sa pisngi ko. Hindi ko na talaga mapigil. May kasalanan din naman ako sa'yo. I didn't let you know about my feelings toward you. I'm such a coward. Alam ko, natigil ako nang marinig na boses. Boses ni Sarina. Mahina lang yun at parang tinangay lang ng hangin. Alam mong mahal kita o alam mong sadya lang akong duwag at tanga. Natawa ako sa sarili ko. Pinatulan ko pa kasi ang narinig ko. Guni-guni ko lang yata iyon. I broke up with Shana, Sarina. You obviously know the reason why. Patawarin mo ako dahil ngayon lang. I'm very sorry. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Parang piniga ang puso ko nang sambitin ko ang mga katagang iyon. Kung kailan wala na siya, saka ko lang nasabi yun. Mahirap mang aminin, pero nagsisisi ako. Tama nga, sa huli ang pagsisisi. Pagbalik namin sa kinaroroonan ni Darrell, ay naabutan namin siyang yumuyug-yug ang balikat. Alam naming umiiyak siya. Nagkatinginan kaming lahat at di kaagad lumapit. Nakita kong pinahid ni Shana ang mukha. Nilapitan ko si Darrell at hinawakan sa balikat na nagpakislot sa kanya. Darrell, ilabas mo lang yan. Hayaan mo ang sarili mong maramdaman ng sakit. Huwag mong pigilan. Ilabas mo lang hanggang sa tuluyang gumanang pakiramdam mo. Naramdaman kong hinalikan ako ni Darrell sa ulo. Hinaplos ko ang likod niya at hinarap siya. May dala kaming pagkain. Gutom ka na ba? Umiling siya. Nagsilapit na rin ang mga kaibigan namin. Tinapik siya ni Chuck sa balikat at tahimik na ilapag ang dalang plastic bag sa banig na binili ni Shana. Nanatiling nakatayo ang mga kaibigan namin sa likod namin ni Darrell. Maya-maya ay tumayo si Darrell at nakaharap niya si Shana na lumuluha. I'm sorry, sambit niya. Tumango si Shana at ngumiti. Ngunit bigla kaming nagulat nang bigla siyang mawala ng malay. Shana, sabay naming sigaw. Mabuti na lang at katabi niya si Chucks at nasalo siya nito. Mabilis kaming lumapit ni Darrell. Bakit siya nahimatay? Hindi ko alam. Mukhang okay naman siya at wala naman siyang sakit. Sagot ni Darrell na inilagay pa ang palad sa leeg at noo ni Shana. Nagulat na lang kami nang biglang magmulat si Shana at dahan-dahang tumayo. Napatayo na rin kaming lahat. Isa-isa kaming tinignan ni Shana. Parang may nagbako sa kanya. Shana, okay ka lang ba? Tanong ni Darrell. Minalingan siya ni Shana at ngumitian. Napasinghap ako nang makita ang ngiting iyon. Napatigil din si Darrell at titig na titig kay Shana. Sarina, mahinang bulong ko. Napakunot noon na tinitigan din ng mga kaibigan namin si Shana. Alam kong si Sarina ang harap namin at ginagamit niya ang katawan ni Shana. Kilalang kilala ko ang ngiti ni Sarina at napagkit iyon ngayon sa labi ni Shana. Paano ako matatahimik kung palagi kayong nag-i-emote dahil sa akin? Kitang-kita ko ang mga mata ni Sarina sa mga mata ni Shana. The way her eyes sparkles, the way her lips forms a smile, and the way she talked. Parang si Sarina talaga ang nasa harap namin at hindi si Shana. Sarina, may hinang bulong ni Darrell. Nilapitan siya ni Sarina at ngitaan. Natahimik naman kaming nakikinig sa kanilang dalawa. Umangat ang kamay ni Shana at inilapit ito sa pisngi ni Darrell. Darrell automatically closed his eyes dahil doon. Narinig kitang tinatawag ako kaya nandito ako ngayon, Darrell. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi natin alam ang mangyayari ito, sabi ni Sarina. Wala kaming nagawa kundi magtinginan lang at sasaksihan namin. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo at alam ko ang lahat ng laman ng puso mo. Naiintindihan ko, Darrell. Mahal din kita. Mahal na mahal. Alisin mo ang lahat ng guilt sa puso mo. Hindi man tayo binigyan ng pagkakataon na ibadama ang pagmamahal sa isa't isa. Sigurado akong magkikita pa rin tayo at matutuloy ang paghabi ng ating kwento ng pag-ibig. Kung kailan yun ay hindi ko alam.
Pero sigurado akong kapag nagkita tayong muli, makikilala natin ang isa't isa. Hindi man sa darating na mga araw at taon, alam kong nakatakda na. Hihintayin ko ang araw na yun, Sarina, may hinang bulong ni Daryl. Tingnan mo lang ako sa mata at makikilala mo ako. Napasinghot kami sa naririnig namin. Parang hinihiwa ang puso ko sa lungkot at sakit na ngayon ay nababakas. Sa mga mukha ni Daryl, nananatili siyang nakapikit habang hawak ni Sarina ang kamay niya. Nakita kong niyakap ni Sarina si Daryl at sinuklian naman yun ni Daryl ang isa pang mahigpit na yakap. Naiiyak kami sa nakikita. Kahit si Chuck ay hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Sarina, tawag ni Daryl. Nakita namin parang lumaylay ang kamay ni Shanna at parang nakay Daryl ang lahat ng bigay niya. Anong nangyari? Tanong ko. Wala na si Sarina. Matipid na sagot ni Daryl. Si Shanna. Inilapag ni Daryl ang walang malay na si Shanna sa plastik na banig at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakatapikip sa mukha nito. Nakita namin ang pagkunot noon ni Shanna at ang dahan-dahang pagmulat ng mga mata. Anong nangyari? Takang tanong niya at mumangon. Nawalan ka ng malay, sagot ni Daryl. Hindi na namin dinugtungan dahil alam kong mas gugustuhin ni Daryl na wag na iyong ipaalam kay Shanna. Ay sorry, hindi ko alam kung bakit ako nawala ng malay, sabi niya. Huwag mo nang isipin, Shanna. Mag-picnic na tayo. Sigaw ni Marge at pilit iniba ang atmosphere. Teka, ba't ganyan ka makatingin sa akin, Daryl? Tanong ni Shanna nakatingin kay Daryl. Ang laki ang matang itinuon din namin ang tingin kay Daryl. Ngumiti si Daryl at umiling. Nating sagot niya. Psst, sagot ni Shanna at umira pa. Nagkatinginan kami ni Catherine. Hindi namin alam kung matatawa kami o ano. Dawi Shanna reacted para siyang si Sarina pa rin. May bago tayong aabangan na love story. Sigaw ni Catherine na tinaspa ang isang kamay. Yahoo! Sigaw namin maliban kina Shanna at Daryl. Pagkababa ko ng motorsiklo ni Kuya Joms ay nanatili lang ako sa kinatatayuan ko sa harap ng school. Tiningala ko ang malaking arko na nasa gate. Isang bagong simula ito para sa akin without Sarina by my side. A new start without her by our side. Huminga ko ng malalim. Alam kong magiging mahirap ito para sa amin, pero kailangan namin kayanin. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mailibing si Sarina. Kahit naninibago pa rin kami dahil wala siya, pinipilit pa rin namin maging masaya dahil iyon ang gusto niya. Unti-unti na kaming nakakapag-move on dahil bawat isa sa amin ay nagbibigay ng moral support sa isa't isa. Isa pang magandang balita ay parang walang nagbago kina Daryl at Shanna mula nung hapong yun sa punton ni Sarina. Mas lalo nga kaming natuwa dahil natili silang magkaibigan kahit lagi silang nag-aaway. Parang binuhay ni Shanna ang katangian na meron si Sarina. Natanong ko nga siya minsan kung bakit ganun, pero sabi niya hindi niya alam. Parang natural na lang daw yun sa kanya. Oh ay, bakit nakatayo ka lang dyan? Tanong ni Roxy na nakabababa lang ng tricycle. Wala, papasok ka na. Obviously. Natawa ko, so halika na. Baka nandun na rin ang iba sa loob. Nakangiting tumango si Roxy sabay kaming pumasok sa school. Naabutan namin sina Chuck at Catherine na nag-aaway sa ilalim ng rubber tree. O ang aga-aga, bakit kayo nag-aaway? Tanong ni Roxy. Ito kasing kalabaw na to eh. Sinabing huwag sagin itong braso ko tapos hinawakan pa talaga. Pagsusumbong ni Catherine. May cast pa rin kasi ang braso niya dahil hindi pa masyadong naghihilom ang sugat niya. Yung sugat ko naman sa braso naghilom na. Pero nandun pa rin ang marka. Chucks naman kasi, makinig kasi sa instruction, sabi ni Roxy. Chuck, marahan lang naman yun eh. Makareact naman to. Anong marahan? Ikaw kaya ang saksakin ko rin ang malaman mo. Bakit ba ang init ng ulo mo? Aga-aga eh. Napailing ako. Numero 1 sa sabong tong dalawa. Nahahalata kong lagi na lang nag-aaway. Mga in denial lang. Naalala kong 3 araw na lang pala at semester break na. Naalala ko rin si Sarina. Sinabi niya kasi dati na during semester break kami mag-i-investigate about Karen pero hindi na siya umabot. Kung hindi nangyari ang investigasyon, nandito pa rin kaya si Sarina. Malamang dahil mawawala ng rason si Miss Chua na patayin si Sarina. Napag-alaman namin na Nisa Arnaiz nga ang tunay niyang pangalan at totoong magpinsan sila ni Ma'am Dison. Inampo ng mag-asawang Korean si Miss Chua, kaya naging Chua ang apelyido niya. 2 araw pagkalibing ni Sarina ay nilibing na rin si Miss Chua. Nakadalaw pa nga kami sa lamin niya dahil nagpunta ang mga teachers kaya namin nakilala ang umampon sa kanya. Kahit gano'n ang nangyari, naaawa pa rin kami kay Miss Chua. Naging mabuti naman siya sa amin noon. Natabunan lang siya ng galit at paghihiganti kaya niya nagawa iyon. Nagiganti siya ng walang basihan. Masyado lang siguro siyang nasaktan noong matay ang pamilya niya. Gayon pa man pinagdarasal pa rin namin na sana ay matahimik na siya. O Maya, kung saan-saan naman tumatakbo ang utak mo. Puna ni Chuck.
Inirapan ko si Chucks at napadako ang tingin ko sa bintana ng library. Napaatras ako at napakapit kay Roxy. Bakit? Takang tanong niya. Itinuro ko ang direksyon ng bintana. Bakit, anong meron? Napakurapat ko at binilingan si Chucks. Nakita ko siya. Sino? Si Miss Chu. Napasinghap ako ng pagtingin ko ulit sa bintana. Ay wala na roon. Nakita ko kanina lang ang mukha ni Miss Chu mula sa bintana ng library. Kung anong mukha niya nung nauntog siya sa pader ng library, ganoon din ang itsura niya. Amaya, sinulit ang nakita mo. Wala. Namalikmata lang siguro ako, Chucks. Pinukol niya ako ng may pagdududang tingin. Iniiwas ko naman ang mata ko. Mabuti na lang at biglang nag-ring ang school bell huljat para magtipon ang lahat ng estudyante sa quadrangle para sa flag ceremony. Agad kaming tumalima at pumasok sa quadrangle. Naabutan pa kami na Dala at Chana habang papasok, kaya nagkasabay na kami. Pagkatapos ng flag ceremony, dumiretso kami sa unang subject namin. Nakupo ako sa silya ko. Bigla akong nalungkot nang masulya pa ng bakanting upuan sa tabi ko ang pwesto ni Sarina. Ay, sobrang nakakamis talaga siya. Amaya, narinig kong tawag ng teacher ko. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at lumapit sa guro. Bakit po? Pinatatawag ka ni Mr. Madrigal. Pumunta ka na ngayon din sa opisina niya. Bakit daw po? Tungkol yata yun sa tula ni Sarina. Di ba gusto mo ma-publish yun sa school paper? Tumango ako. Opo, sige po. Pupuntahan ko muna si Mr. Madrigal. Tumango ang guro at tumalikod na ako para lumabas ng classroom. Tinungo ko ang opisina ni Mr. Madrigal na malapit sa admin's office. Pagdating ko sa harap ng pinto ng opisina niya, ay kumatok ako ng 2 beses. Pasok, narinig kong sagot mula sa loob, kaya pinihit ko babukas ang pinto. Sir, pinatatawag niyo raw po ako about dun sa tula? Tanong ko habang pinapanood siya na parang may hinahanap sa mesa at drawers niya. Yes, sandali, hindi ko mahanap yung kopya na ibinigay mo eh. Meron pa po akong kopya, sir. Doon po sa bag ko. Kukunin ko na lang po at ibibigay sa'yo. Huwag na, baka naiwan ko rin sa stockroom kanina. Kukunin ko na lang. Sige po. Kinuha ni Mr. Madrigal ang susi mula sa drawer at inilagay sa mesa. Sinulyapan ko ang susi at napag-alaman kong susi iyon ng stockroom. Pupunta po ba kayo sa stockroom ngayon? Tanong ko. Yes, mabilis na sagot ni Mr. Madrigal ngunit biglang nagring ang telepono sa table niya. Napahila mo sa mukha si Mr. Madrigal gamit ang kamay. Sir, ako na po ang kukuha sa stockroom. Hahanapin ko na lang po roon. Yes, please. Thank you, Amaya. Sagot niya at inabot sa akin ng susi. Mabilis ko yung tanggap at narinig kong sinagot niya ang telepono habang palabas ako. Tinungo ko ang daan patungo sa stockroom. Habang papalapit ako ron ay para akong nanginginig na hindi ko maintindihan. Marami namang estudyante sa paligid kaya inlis ko sa isip ang pangamba. Wala na si Miss Chua kaya wala naman sigurong mananakot sa akin sa loob. Pagdating ko sa stockroom ay agad kong binuksan ang pinto at pumasok. Pagbukas ko ng ilaw ay kusang sumara ang pinto sa pagkabigla ko. Tingnan ko ang paligid at hinanap ang kopya ng tula ni Sarina na ibinigay ko kay Mr. Madrigal. Alam ko naman ang itsura nun dahil ako ang nagbigay kay Mr. Madrigal. Mismo kasama si Chucks. Nakasulat lang yun sa malinis na puting bond paper. Yumuko ako at sumilip sa ilalim ng mesa. Dang, nandun ang bond paper at baka nahulog ni Mr. Madrigal. Kanina pagdaan niya rito. Lumuhod ako sa saglit at inagot-bot ng kamay ko ang bond paper nang biglang parang may humigit nun palayo sa akin. Bigla akong napatayo at nagrigudo ng puso ko nang sa pagtayo ko ay nakaharap ko ang isang estudyante na pamilyar sa akin. Nakangiti siya habang hawak ng 2 kamay ang bond paper kung saan ay sulat ko ang tula ni Sarina. Parang biglang natuyo ang lalamunan ko at walang maapuhap na sasabihin. Amaya, tawag niya sa akin sa malamig na boses. Natili lang akong nakatitig sa kanya. Huwag kang matakot. Kunin mo, halika. Humakbang ako ng 1 beses. Parang nanigas ang kalamnam ko dahil sa bigla at kaba sa kabila ng hindi pa rin napapalis ng ngiti sa labi niya habang nakatingin sa akin. Halika, Amaya. Karen, nauutal kong sambit. Dahil hindi ko na magawang ilapit ang sarili ko, ay siya na ang kusang lumapit sa akin. Literal na napanganga ako nang ma-realize na nakalutang pala siya. Gusto kong sampalin ang sarili ko dahil baka na naginip na naman ako. Palihim kong diniinan ng kuko ko sa palad ko at nakaramdam ako ng sakit. Hindi ito isang panaginip. Napalunok ako nang tumigil siya sa harap ko at inilahad sa harap ko ang bond paper. Sa tulang ito nakatago ang lahat, Amaya. Si Sarina, ang isip niya, ang puso niya, panimula ni Karen. Natili lang ako nakatingin sa kanya, gaya ng kung paano nakatago ang damdamin ko sa tulang ginawa ko, Amaya.
Nagpapasalamat ako sa iyo sa kakayahan mo. Ingatan mo ang tulang iyan ng iyong kaibigan, gaya ng pag-iingat ng aking apo sa tulang ginawa ko. Walang anumang bagay ang magiging katumbas ng mga salitang galing sa kaibuturan ng puso, Amaya. Hindi ko alam pero biglang nag-iinit ang sulok ng mga mata ko. Tama ang sinabi ni Karen. Walang katumbas ang ginawang tula ni Sarina dahil galing ngayon sa puso niya, gaya ng walang katumbas ang pagkakaibigan namin. Dahil sa page where lost things go. Tama. At ang pahinang iyon ay mananatiling sikreto habang buhay. That page is lost forever. Napakurap ako ng dahan-dahang nahulog sa sahig ang bond paper. Nilibot ko ang tingin sa apat na sulok ng silid na iyon. Wala na si Karen. Wala na rin